Okay, good, ano na ba? Good morning. Good morning sa inyong lahat or good day, saan man kayo sa panig ng Pilipinas at sa buong mundo. At kakatapos lang ng Game 1. Actually, hindi kakatapos eh. Mga Ilang oras na? ilang oras na, magtatatlong oras na after nung Game 1 ng PBA Philippine Cup Finals at sa aming mga reporter, nako, katakot-takot na trabaho ang kailangan namin gawin dahil grabe yung tapos ng Game 1. Panalo ang TNT sa score na. 99-96. Pero may controversy dahil sa Offensive interference call kay Mo Tautua. ayun. So, yun nga. Yung dunk ni Mo Tautuan na initially kala natin wala lang pero mga last 5 seconds biglang ni-review ng technical committee at sinabi na basket interference ang dunk ni Mo Tautuan na reverse yung tawag, nakalusot ang TNT at galit na galit ang San Miguel Biermen dahil bakit ganun ang tinawag. So, ako ang thoughts ko dyan, medyo hanggang ngayon di ko pa rin ma-clear bakit yun yung tawag. Pero ikaw Carl, anong masasabi mo dun sa ah, naging desisyon ng PBA Technical Committee dun sa dunk ni Mo Tautua? Hindi kasi sinight nga ni DepCom Eric Castro yung PBA rulebook na offensive interference siya pag yung kamay mo na parang natatamaan, parang na-vibrate mo daw na napagalaw mo yung either yung backboard or yung ring, nagalaw mo in such a way na maapektuhan or makakos yung bola na masushoot. So, medyo as basketball purists, alam naman natin yung di ba? Mga basic na offensive interference or goaltending. Once na nasa bola, yung nasa cylinder yung bola, bawal mo siya galawin. Basically, yun yung ibig sabihin, di ba? So, para sa akin lang, ang tingin ko lang dun sa ginawa ni Mo, dun sa dunk niya, feeling ko one single motion siya, hindi naman siya extra motion na pinul niya or hinila niya pababa yung ring. Nagawa niya yung paghila ng ring dahil malayo yung pinanggalingan niya. So, athletic naman si Mo pero malayo pa rin yung pinanggalingan niya doon sa dunk niya. So, feeling ko he had no choice but to pull the ring to keep his balance na hindi siya mahulog, hindi pangit yung landing niya. Kaya kailangan niyang mahawakan yung ring na ganun. Hindi yun na parang extra motion na sinadya na yung ring na hawakan ng ganun. It was just him trying to keep his balance para hindi siya mahulog pababa. Feeling ko lang, yun yung tingin ko. Actually, ako kasi sa naked eye, kung titingnan mo, parang wala lang eh. Yung tag dito, yung dunk ni Mo Tautua. Actually, nung nangyari yun, tapos hindi nakashoot yung TNT the other end, papaisip na ako, parang Halliburton to na dunk. Ako na ano naman to. Knicks kasi ako eh, kaya nababangungot ako pag yung kay Halliburton eh. But anyway, kung titingnan nga, parang wala eh. 'Di ba? Parang hindi mo makikita na ginalaw ni Mo na may talagang pang goaltending, hindi naman niya inawak yung net or whatever. Pero yun nga, ako pinapanood ko pa yung replay eh. Yung nakikita ko dun sa replay, ni slow motion ko, dun sa live stream nung ni One Sports, nakikita ko na baka pwedeng tawag yun. Pero hindi ko pa rin, actually, gusto ko intindihin bakit yun yung tawag eh. Pero ngayon hindi ko pa talaga maintindihan kung bakit. But PBA being technical about it, talagang sabi lang yun talaga yung tawag and they're sticking to it. Parang after kasi nung game, patapos kausapin yung San Miguel, nagpa-press con si Depcom and Bong Pascual is head of the referees ng PBA, former FIBA referee, sa Olympics. Talagang they're sticking to the call na
basket interference si Motau Tua. So, si PBA talaga may pinangawakan na tama yung ginawa nila. And yun naman ang okay din sa PBA, no? Kahit despite the criticism, maraming bashers, they're standing behind what they called. Yun yung dapat ganun ka talaga, 'di ba? Kahit ano pang sabihin ng tao, kung tingin mo tama ka, di panindigan mo. And on the other hand naman, at least may out sila na sinasabi nila na pwede magka-sanction yung referee, 'di ba? Parang mag-meet daw sila, pag-uusapan nila kung magkaka-sanction yung referee dahil hindi nila natawag in the first place. Yun yata yun, ano? So, parang ano nga parang nangyari baliktad eh. Parang inamin pa nila na magkamali yung tawag yung mga referee dahil walang in that situation. So, but then, yun nga, katakot-takot na pambubu ang nangyari sa mga referees, PB officials after the game. Siyempre, social media, yung mga gising pa, talagang inano pa nila yung mga thoughts nila dun sa yun nga, yung decision na yun. Dahil, ewan ko kasi sa history ng PBA, parang unprecedented. Okay, nagbabalik tayo at pasensya na Carlo nakikiano lang sa'yo, naubos yung mo. Pero yun nga, tawag dito, katakot-takot nga na reaksyon ng lumabas sa social media. At abangan natin kung anong susunod na mangyayari, kung may protesta ba ang San Miguel, kung may mga sanctions or whatever, or mag-move on na lang sila, focus na makabawi sa game 2. Ikaw, Carl, ang team mo? Pag ganun, sabi nga ni Coach Chot sa sa finals press conference, kung di mo control, wag mo na anuhin. Only focus on the things you can control. And for SMB, yung mga ganito, ever since naman yung kahit anong level ng basketball, di ba? Pag sa mga tawagan, pag natawag na, wala ka na magagawa dyan. Kahit sabihin mong pwede ka magprotesta or mag-complain, wala, move on. Feeling ko, kung ako, move on ka na agad. Focus ka na sa game 2 para focus ka lang dun sa mga kaya mong kontrolin. Like, yung performance nyo, kumbaga, dahil like this game 1, focus mo lang paano kayo makakabawi na hindi kayo mababaon na maaga. Dapat good start kayo, better start. Feeling ko yun yung dapat na lang i-focus ng SMB. Although, syempre, hintayin pa rin natin the next 2 days. Baka meron pa rin may gagawin sila to rectify kung natingin nila dahil mali yung tawag. So, yun nga, TNT with the 1-0 lead sa best of 7 series at TNT led by 24 points. At ang ganda ng shooting nila. Pero bukod nga doon, anong mga things na ginawa ng TNT and ano yung mga hindi magandang ginawa ng TNT kaya nakahabol ng San Miguel at napunta tayo sa sitwasyon na yun nga, yung ending naging ganun. Basically, yung outside shooting, lights out shooting talaga yung ginawa ng TNT ngayon. And pwede mo sabihin, law of averages, siguro this is their day. Na syempre, this is one of the days na maganda talaga yung shooting. Parang everything is going in para sa tropang 5G. Pero hindi araw-araw Pasko Syempre, game 2, hindi mo expect na gano'ng kaganda yung shooting. Pero ngayon na sa game 1, maganda yung shooting nila nung una. Parang nagtuloy-tuloy So feeling ko yun talaga yung main advantage nila, yung hot shooting nila. And feeling ko na maganda yung defense. It was two-way play naman yung ginawa ng tropang 5G na it started with their defense na medyo nahirapan although naka 26 points ata si Junmar, di ba? Pero feeling ko maganda yung defense nila. Team defense nila to clog the lane. Feeling ko yun yung medyo feeling ko nahirapan rin si Junmar kahit paano or the rest of the locals to score. Feeling ko si Junmar naman nakagawa, but siguro the rest of the locals medyo hindi rin naka-step up masyado. So, ang game 2 ay sa Wednesday dito pa rin sa Big Dome. For sure, abangan yan ng mga PBA fans.
kung makakabawi ba San Miguel or kung si TNT, kung may something to prove din na dahil dun sa nangyari, parang nakalusot sila dun sa nangyari. So, 7:30 p.m. Wednesday dito sa Big Dome. At Carl, your final thoughts, ano pa yung mga nasa isip mo about this game 1? Naman, basta yung mga gantong controversy is just parang it spices up the competition, 'di ba? Lalo na finals na expect natin na maraming mga reklamo, or kasi gusto every chance you get, if you're a team that's in the finals, every chance you get na tingin mong may mali, gusto mo itama kasi every possession matters dito sa finals. So wala, gusto ko to nangyari dahil parang umiinit na yung this is playoff basketball at its finest, kahit sa not just on the players side but yung siyempre on the sidelines, yung mga trabaho naman ng mga coach at officials yun na itama yung tingin nilang mali. Okay, so ang oras ay ganap na 12:54. Ngayon ay Lunes, Hulyo 14. So nandito pa rin tayo dahil sa controversy na yan at dahil finals, dahil maraming kailangan gawin, isulat, i-post sa social media at may pa iba. So abangan nyo lang yung mga pa-provide namin na coverage sa aming mga nire-represent, Spin.ph, Inquirers.net, sa aming mga YouTube channel, SportsBeat.ph, Jonas Terrado, Facebook din, SportsBeat and Jonas Terrado. So with that, maraming salamat po sa panonood kung umabot kayo dito. Salamat sa mga regular viewers, sa mga bagong viewers, pati na rin sa mga bashers. Again, Carlos Acamos, Jonas Terrado from the Smart Araneta Coliseum sa Cubao. Good morning, at ka nga ni Ed Picson. We'll see you around.